Pag-usapan pa natin ngayon mga boss, itong iba pang drawing commands dito sa AutoCAD. Ito pong iba pang mga 3-dimensional drawing, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating i-discuss mga boss, no, sa iba pang command dito sa 3-dimensional command, no, sa AutoCAD, etong intersect, no? Kasi nung mga nakaraang command dito sa AutoCAD na discuss natin yung union at saka yung subtract, no? So yung union kasi uni, no? Pag gusto mong maging one entity, no, yung dalawang object, magiging one entity ito, no? Ngayon, kung gusto naman nating mag-subtract, halimbawa gusto nating i-subtract ito, SU o subtract, no? Select natin yung sasubtractan and then enter, i-select natin yung pang-sasubtract, no? Ayan yung subtract command, no, na discuss natin nung previous videos, no? Ngayon, di-discuss naman natin ngayon yung intersect command, no? Minsan kasi gusto natin yung intersection volume lang, no, nung dalawang 3-dimensional object ang gusto nating matira, no. Diyan papasok yung intersect command, no. Intersect, ito yon, no. INT, yung shortcut command niya, no. And then select natin kahit alin ang mauna. And then enter, ito yon. Yung intersection na volume, ayun yung matitira. Ayan yung intersect command, no? Ang susunod na pag-uusapan natin ngayon, ito namang revolve, no? Itong revolve na ito para yung RevSurf, no? Yung revolve, i-type natin yung rev o yung revolve, no? And then i-select natin yung object na i-revolve. Ito yon, enter. Ngayon, specify axis start point, no? Ang start point ito, and then yung end point niya dun sa kabila. Ayun. So, kung napapansin natin, nagre-revolve na ngayon yung object na una nating sinelect, no? Ngayon, kung gusto nating 360 degrees, enter lang natin, no? So, eto na yon. Ayan yung revolve command, no? Yan yung simpleng command para umikot itong unang sinelect natin dito sa axis na ito, no? Ayan yung revolve command, no? Kung uulitin natin, REV o yung revolve, select natin ito, and then enter. Tapos click ito yung first, ito yung second, and then 360. Kung gusto nating kalahati lang, 180 degrees, no? Ayun siya. Ayan yung revolve command, no? So, na-discuss ko naman yung rotate 3D nung mga nakalipas na videos, no? Kung gusto nating i-rotate yan, 90 degrees. Ayun yan, no? Ayan yung revolve command, no? Ito naman yung intersect command, no? Sa 3-dimensional command dito sa AutoCAD, no? Ngayon, ang susunod pag-uusapan natin itong command na surf tab, no? Nung nakaraang video kasi napag-usapan natin yung edge surf, no? Yung edge surf, yung mga segments niya konti ang lumabas, no? Edge surf, tapos nag-click tayo rito para maging solid ito. Ayan, so nakita natin, naging solid yung mga line, no? Ngayon, kung gusto nating makita, no, yung mga segments niya, no? Dito tayo sa wireframe. Kung napansin nyo, ilan-ilan lang yung mga segments niya. Kung gusto nyo mas makinis yan, ibahin nyo yung surf tab setup, no? Gagamitin natin yung surf tab command, no? Surf tab o surf tab 1, yan yung horizontal segments, no? Halimbawa, 50. Ayan, no? Yung surf tab 2, halimbawa, 100.
O pag nag-edge surf tayo, mas makinis yan, no? O mas marami siyang segments. Na-discuss naman natin itong edge surf command nung previous video mga boss, ha? Para makita yung mga segments na yan, pupunta tayo sa views and then visual styles, wireframe. So kung napansin nyo mga boss, mas marami na siyang segments. Oh. Ayan yan, na? Ayan yung surf tab command, no? May mga application ito sa 3D drawing, no? So, bihira mang mangyari pero merong application ito, no? Ayan yung mga iba pang 3D commands mga boss, no? Sana kung nagustuhan nyo itong video ito, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.